Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na ta with evidence. So ito na ha, to end the story of Madriaga, itong Ramil Madriaga, sinagot na talaga ni VP Sara ay itong mga paratang ni Ramil Madriaga para, ano ba, makagising na si Madriaga sa kanyang panaginip. Sobrang malas at masamang panaginip na ginamit niya si VP Sara knowing na hinatulan na siya, knowing parang feel natin na gustong gamitin na Madriaga si VP Sara para makalabas sa kulungan. Hindi mapapagamit si VP Sara sa inyo. So, for the last hirit ni VP Sara, sinagot na niya si Madriaga. At sabi ni VP Sara, huwag niyo akong gamitin. Huwag niyong gamitin si Madriaga para pigilan ninyo ang posibleng pagtakbo ko sa 2028. Nako, halata talagang kinakabahan na sila ba? Uy, alam niyo ba, si John Vic Remulla may planong tatakbo sa pagka-presidente sa 2028. Hala! Ano, parang inuubo ako. Oo, kabibig. Yun ang sabi ni John Vic, he's not closing any possibilities sa 2028. Oy, ambisyoso. Di ba kabibig? So, kaya hinahanapan nila talaga ng butas si VP Sara. Ma-left, ma-right, ma-front, ma-back, anywhere. Basta lang mabutasan nila si VP Sara at magmukha itong masama at hindi na iboboto ng sambayanang Pilipino ngayong 2028 election. Kaya alam niyo kabibig, bakit hindi umimik si VP Sara nung pagsabog ng Ramil Madriaga issue? Kasi gusto ni VP Sara na ang mga tao na ang sadyang mag-isip, ang mga tao na ang sadyang mag-conclude, or maniniwala ba sila kay Ramil Madriaga? Take note, ngayong araw lang ito, si VP Sara sumagot tungkol kay Ramil Madriaga. Which is medyo, na ang story pabaon na sa kalimut-limutan. So, ngayon si VP Sara, sinagot niya ang katotohanan at ito na kabibig, i-share ko lang sa inyo kung ano ang sagot ni VP Sara. Basahin natin kabibig ha, at i-analyze natin punto por punto ang sinasabi ni VP Sara. Ito kabibig ha. Ito yung sabi ni VP Inday Sara Duterte. Official statement on the false accusations of a certain Ramil Madriaga. Take note ha, of a certain. So it means hindi niya kilala at sino ka ba? Kaya of a certain, it means I don't know you. Wala kang lugar sa buhay ko. Mga ganon. Sabi ni VP Sara, I do not have a personal relationship with Ramil Madriaga, nor have I ever given him instructions of any kind. Ito si Ramil Madriaga, feeling close ni VP Sara. I have never visited him in prison, nor have I spoken to him about anything at any time. At kabibig Nabi Sara, hindi ko siya binisita, and I never recall any incident of my life visiting this person because I don't know him in the first place. At sino ba siya? The photographs he submitted are unrelated images taken during public events where I was present. These images do not support his allegations and merely show that he was present as a part of an election campaign group. Tama naman, di ba? Mr. Madriaga has offered no proof, no documents, no corroboration, only accusations. Sabi nga ni Ramil Madriaga, meron na siyang video, meron na siyang mga dokumento. Bakit hanggang ngayon hindi pa nilabas, di ba? Their allegations, no matter how loudly repeated, nabusog ako, amount to nothing more than noise. Kahit ano pang ingay nila, hindi mo makikita na merong content. Puro lang kaingayan, puro lang pagpapaepal, pagpapabilib, kumukuha ng simpatya ng mga tao. Pero ang mga tao alam na ngayon ang lahat Mr. Madriaga, who is currently facing serious
criminal charges and has a prior criminal record, appears to be acting out of desperation to secure his release from detention. Of course, depressed na talaga si Madiyan, kailangan ko lang lumabas. Ano bang way para lalabas ako at protektahan ako? Oh, VP Sara. Ang take nota, sabi ni Lele de Lima, sumulat daw si Madriaga kay Lele de Lima. Knowing Lele de Lima is, alam mo na, mga kontra yan sa mga Duterte. Eh, bakit ba? Bakit doon sumulat si Madriaga kay Lele de Lima? Of course, sisiraan niya si BP Sara. Of course, sila de Lima, kakagat yan sa mga statement ni Madriaga. So, posibleng sila de Lima ang tutulong kay Madriaga para makaalis sa kung saan man siya nakulong ngayon. O, di ba? Tapos, he is now disseminating false statements to government authorities as part of a concerted effort to obstruct and undermine my possible candidacy for president. Undermine my possible candidacy for president. So it means, iniisip-isip ni VP Sara kung tatakbo ba siya sa 2028. Kaya gagawin lahat ng mga hinayupak na yan na hindi makatatakbo si VP Sara. Impeachment, plunder, itong si Madriaga, at kung ano-ano pang mga kaek-eka nila para talaga hindi makatakbo si VP Sara. Ito kabibig makinig tayo sa isang lawyer na kung saan marami ang sinupalpal ng lawyer na ito si Attorney Panelo. I think anak ito ni Sal Panelo, no? Ang galing niyang mag-explain, kabibig. At kung nakulangan ka sa pagkaintindi mo tungkol sa anong meron kay Madriaga walang credibility. Ito na. From a lawyer's point of view, ano ba kredibilidad ni Madriaga? Medyo malabo yung credibility niya para sa akin kasi unang-una, nakakulong siya. Correct. For ransom, not bailable. Tapos, ayon na mismo kay Congresswoman De Lima, sumulat siya sa kanya. Oo. Sa isang tao na kilalang anti-Duterte or galit sa Correct. Duterte, Correct. humihingi siya ng tulong. So, Correct. ano yung kapalit nung tulong na hinihingi niya? Diba? So, parang playing to the crowd siya by saying na meron akong mabigat na alegasyon laban kay VP Sara, kay Correct. PRRD. Ibibigay niya ngayon sa taong galit kay Duterte. Kasi lawyer din si De Lima, dating Oo, Justice Secretary. Pero, tapos, tignan din natin nakita ko yung affidavit niya. Unang-una, walang laman. In So, terms of, hinaba-haba nung affidavit na in yun? terms of proof, walang laman. Ngayon, napanood ko sa Walang Bilyonaryo, laman. yung interview doon sa abogado niya, tinatanong sa kanya ni Pinky Webb, ano yung pruweba? Diba? Ang sabi, nakakita kami ng Facebook pictures. Yun lang. Yun lang ang Facebook pruweba ng pictures connection lang nila pala. ni VP Sara. Kung parehong Facebook pictures yung nakita ko, ang napapatunayan lang nun, fan siya ni VP Sara. Yun Yeah. lang. Oo, Tapos, posible. lumabas yung affidavit bago i-file sa ombudsman. So, anong ibig sabihin nun? May nag-operate. So, Oo. ibig sabihin nito, talagang pinapaugong to kasi demolition job lang ito, patuloy na demolition job laban kay VP Sara. Which is correct. A demolition job. Sabi nga ni VP Sara, demolition job yan para hindi ako posible makatakbo sa 2028. Of course naman. Ito si Attorney Falses versus Attorney Panelo. Tingnan natin ang kanilang diskusyon, mga kabibig. Kinikilig daw si Falses. Ito, kabibig, makinig tayo kung paano ba kikiligin at paano nabuhusan ng yelo itong si Falses. But let's assuming I agree with Attorney Paulo. Balikan ko kung Teddy yung kay Attorney Paulo na immune from suit, si VP Sara. I would agree definitely that the ombudsman, whatever the school of thought is empowered by law to investigate VP Sara still for the purposes of filing an impeachment complaint. And ano yung bombastic na kinikilig talaga ako. Ako talaga I get goosebumps when I think about it. Since may parang kinikilig naman ako sa siya'y nalalaki. Ang ganon? na-file na plunder case, may affidavit ni Madriaga, may question dun sa confidential funds Kasama na ba yung kay Madriaga dyan? No, I mean the ombudsman. Kasi office na niya Na-booking. Galing sa bibig niya. Nahuli sa bibig niya. Hala ka.
speaking of the holy, fishy, yan na. Yes. Ang point may two routes. Routes to what? Yes. Pathways to what? Yeah. To open or get the bank records Oh. of VP Two Sara. separate cases yan. Yes, two separate cases. But the point is, the ombudsman is empowered to, for the purposes of filing an impeachment complaint, do case build up, investigate, inquire, and get the bank accounts to see, may pumasok bang pera na confidential funds sa bank account. Alam mo, sorry to let you Yeah, down, Attorney okay. Jess, no? Pero hindi yun mangyayari. Kasi sinagot na yan ng Supreme Court na ang ombudsman, wala siyang kapangyarihan na mag-inquire into bank accounts kung wala pang na-file na kaso in court. Yes. I think that's the Marquez versus Desierto case. Pahiya. So yung kinakikiligan mo, sorry, hindi mangyayari yan. Oy. But let's Ang assume, sakit naman yung kinikiligan mo. Hindi mayayari yan. Oy, pachiya, 'di ba? So yun kabibigay, yun ang nakakakilig pero bigla na lang binuhusan ng malimig na yelo kasi mali-mali ang pagkaintindi. Ano ba, parang ano lang, binuhusan agad ni Attorney Paolo Panelo, si Francis na, hey, wake up ha, ano ka, sumobra ang kilig mo, sumobra ang assuming mo na si VP Sara hindi makakatakbo sa 2020, si VP Sara ang ma-impeach, si VP Sara ang makasuhan, at para yata bumubula na ang bibig mo kung ano-ano mga sinasabi mo tungkol sa ombudsman. Hello, ito yung law, ito yung dapat matutunan mo. Ay, di ba kabibig? Parang, wala lang, parang napahiya siya doon. So yun lang, kabibig, ang ating Ladies Lebak-Lebak for today. Grabe. Sabi nga ni Tio Moreno, sabi ni Tio Moreno dito, habang pinakinggan niya at pinanood ang video ito, hindi ako abogado, pero hindi ako ganito kabobo. Grabe naman. Grabe naman si Tio makakomment. Parang totoo. So yun lang, kabibig, ang ating Ladies Lebak-Lebak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Kung wala namang problema kung kiligin ka, excited ka na ma-impeach si VP Sara, makasunod si VP Sara, pero make sure, bago ka kiligin, alamin mo ang istorya. Yung hindi ka mapapahiya na maraming tao makakapanood. Diba? Yun lang, kabibig. Bye everyone. See you next time.